rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Samsam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. So sana lahat kayo ay nakapagpahinga. Especially yung mga friends natin na nasa Amerika. Ngayon ay Sunday ngayon sa kanila. I hope na sana lahat sila ay okay na okay. So syempre yung mga friends natin na nasa Canada, ganun din. At ngayon pa lang nagma-Monday sa kanila. So happy Monday! And then of course sa mga friends naman natin na nasa Middle East, nakagagaling lang ng trabaho. Alam ko yung iba dyan pauwi na galing work. Alam ko yung iba dyan ay nagpapahinga, yung iba nagluluto. Ayun. So, kamusta naman kayo? Kamusta ang araw ninyo? Pagod ba? Sana lahat kayo ay okay na okay habang pinapanood ang live na ang video natin for today. And then, of course, gusto ko rin syempre pasalamatan at kamustahin ang mga friends naman natin na nasa parting Australia. Hello! Kamusta kayo dyan? At saka syempre yung mga friends naman natin na nasa Europe. Ayun, ang dami din natin friends dyan. At saka baka may nasa Africa din. Ayun, hello sa inyo. At saka syempre, sa Philippines. O, di ba? So, Philippines, Thailand, Cambodia, Myanmar. Hello po sa inyo. Ang dami, no? Sana lahat kayo ay okay. So, ako ang kakamustahin ninyo. Syempre, ayun, natatakot ako kasi doon sa school namin ngayon ay nako, ang daming may COVID. Sa teacher, 10 ang may COVID. Tapos parang nadagdagan pa kanina. Oo. Tapos, lahat sila wala. Kaya hirap kami ngayon sa pagtuturo kasi ayun nga, kailangan namin tutukan yung mga bata kasi wala yung mga advisor. Pero yung iba na nagka-COVID, pumasok na sila kanina at hindi na sila nakamas. At ayun nga, parang feeling ko gusto nilang manghawa. Charot! So yun, nakakaloka, windang naman ako. Hindi pa naman ako komportable kapag may mask kasi parang ang hirap magsalita tapos masakit sa ganito kasi nakabanat yung ano sa mask, 'di ba? Parang hindi ko talaga siya feel. Pero syempre kailangan natin mag-ingat, dobling pag-iingat. Ayun, wala naman tayong magagawa. Parang feeling ko mahahawa at mahahawaan nila tayo kasi ayun nga, alam naman natin na ang virus na yan ay madali talagang makahawa. Kaya nawiwindang ako. But laban lang, kaya naman natin to at hindi tayo pababayaan ni God. Sana bigyan tayong protection ni God na yung alam mo yun, yung cover na hindi kanya mahawaan ng kahit anong sakit. Diba? So, yun! So, syempre, dobling ingat din sa inyo dyan. So, hindi lang naman dito. Diyan din, mag-ingat kayo kung ano man yung mga pinagdadaanan natin sa mga trabaho. So, laban lang. So, ito na nga, speaking of laban lang. Ang ating pambato sa Miss World. Malapit na natin malaman yung resulta ng Miss World dahil ang kanilang coronation ay magaganap na this coming Saturday, May 31. So ano ba? Excited na ba kayo? Ako, yes, excited ako kung ano ang patutunguhan at resulta na magiging laban ni Krishna dito sa Miss World. The Miss World is, di ba, ganun yun. Anyway, so, second crown daw ba to? Malalamangan ba ni ang Thailand ni Krishna? So lumalamang daw ba tayo sa Thailand or sa Thailand ba malapit ba sa corona or kokoronahan? Alam nyo guys, sa totoo lang, kung tatanungin ninyo, maganda yung naging laban ni Philippines at saka ni Thailand dito sa Miss World. Kaya lang hindi ko alam na parang ganun din pala kalakas ang Indonesia at ganun din pala kalakas ang India. So, yon. Pero, kung pagbabasihan mo yung kanilang ginagawa, magaling naman ang ating pambato. Yung iba, alam ko yung iba dyan nagtataas ng kilay kay Krishna. Hindi ko alam kung bakit. Pero,
para sa akin, lahat ng ipinakita ni Krishna ay talaga namang masasabi ko pulido. Hindi lang talaga siya umugma doon sa mga kalaban. Kasi yung mga kalaban, syempre, iba din yung kwento nila. At hindi naman natin masisisi si Krishna dito na, ay paano kasi hindi, ayan lang yung pinaghandaan ninyo. Eh di sana naganda pa kayo ng bonggang-bongga. Feeling ko naman meron silang idea, meron silang ginawang paghahanda. Kaya lang, hanggang dun lang talaga yon. At huwag natin sisihin yung pambato natin kung sakaling hindi man siya makarating sa dulo ng kompetisyon. But ako, to be honest, parang feeling ko lamang pa rin yung laban ni Chris na pagdating kay Thailand. Hindi ko alam. Si Thailand kasi iba din yung game eh. Malakas lang si Thailand do sa head-to-head challenge pero the other parang hindi naman siya umariba din. Eh marami din naman mga taga head-to-head na noon na nananalo dyan pero hindi na nanalo ng corona ng Miss World, mga ganon. Meron din naman yung hindi napili pero nananalo ng corona, yung mga ganon. So hindi natin alam kasi di ba ang hirap nga i-predict ng Miss World kasi by continent kasi sila dyan. Tapos syempre, hindi lang sila nakafocus sa kandidata na isa, nakafocus sila sa mga nagiging malakas by continent. O so, imagine mo, 10 ang inoobserbahan nila na para makapasok sa continent lang. So, one continent, so 10 kandidata ang ipi-place nila. Yung 10 yon, ayun yung malakas. At doon, nakikita na rin nila kung sino yung possibility na pwede talagang maging Miss World, di ba? So, maganda naman yung platform at format nila. Kumbaga, pag tinignan mo, parang, oy, ang higpit ha, kasi by continent eh, hindi siya yung buo na maglalaban-laban. So, hindi siya kumukuha na sino ba talaga yung pinakamalakas. Ang kinukuha niya by continent and then pinakamalakas sa continent laban sa ibang continent. Ganon! Ay nako, nakakaloka. So, ang galing lang kung iisipin mo, planado para masala nila yung mga kandidata kesa nga naman yung maglalaban-laban sila tapos kung sino yung pinaka mataas yung score sa 10, yun na yung nag-penetrate dito, hindi. So, pag nakapasok ka doon sa top 10, ba sa Asia, so hindi pa yan sigurado kung panalo ka kasi 430 ang magiging kalaban mo. Actually, hindi 40. Parang kasi isa ka, I think, nasa, 10, 10, 10, so 39, oo, so 39 yung magkakalaban mo. Tapos, syempre, kung suswertehin ka, malakas ka talaga, kaya mo pang makarating ng dulo. But ako guys, sa totoo lang, tiwala ako kay Chris na ginawa talaga niya ang lahat ng kanyang makakaya. At ayun, nakita naman natin na talagang pinush niya yung sarili niya. So para sa akin ay bahala na yung mga magiging hurado sa competition na to kung ano ang ibibigay nila kay Chris na kung nakikita naman nila ng malakas, so makakarating naman niya sa dulo, di ba? So for me, malaki pa rin yung laban ni Chris na. Kay Oppo naman, ayun, parang piling ko lamang pa rin si Philippines pagdating kay Oppo. Kasi parang hindi talaga nagpe-penetrate din sa Oppo. Kung si Oppo ay hindi lang Miss Universe third runner-up yan, madali mong masasabi na ay may El Tocuyo to si Oppo. Sa totoo lang, madaling mahusgahan yung laro niya dito sa competition or yung tinatawag na strategy game niya dito sa competition ay medyo may pagkamahina. Ganon. Kaya tignan natin kung ano yung ipapakita. Malay nyo naman, di ba? Biglang umarangkada pa rin yan ng bonggang-bongga at biglang manalo ng Miss World. So, hindi natin alam. So, iba talaga yung Miss World. In fairness sa kanila, hindi mo pwedeng i-predict ng ganun-ganun lang at hindi mo talaga nakikita kung sino talaga ang ipapanalo nila. Pero na lang kung magbibigay talaga sila ng mga tawag dito, yung transparent para sa mga candidates. Kaso hindi talaga parang mahigpit talaga si Madam at hindi natin alam kung sino nga ba ang susunod na magiging reyna ng Miss World. So, Philippines na ba to? I-comment below mo yan para at least malaman ko kung ano naman yung opinion mo. So, basta ako nakikita ko lumalamang si
Philippines pa rin kay Thailand. So, yan! So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.